Nailigtas ni Belle ang lalaki na tagpuan niyang nakahandusay sa pinto ng kanyang bahay. Pinatuloy niya ito sa bahay niya habang hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan nito, lalo't nalaman nilang may amnesia pala ito. Pinatuloy niya ito sa bahay niya at iniligtas dahil ito na ang kasagutan sa hiling niyang inspirasyon. Ubod ng gwapo, nakakapagpatulo ng laway, at hero material na lalaki na bubuhay sa natulog na yatang landi niya sa katawan. Naiinis na sinara ni Belle ang kanyang laptop. Inis rin niyang nilagok ang kape niyang tinimpla niya para sa sarili kasi hodang mainit pa yun. Diniretso niya ang lagok para magising siya sa katotohanan na rejected na naman ang ika-4 na manuscript na ipinasa niya ngayong buwan sa publishing house ng kanyang sinusulatan. Yun lang naman ang natanggap niyang napakagandang balita na naman nang buksan niya ang kanyang laptop. Tumayo siya, paruot pa rito na naglalakad-lakad sa sala ng bahay na naipundar niya mula sa pagsusulat, tsaka malungkot siyang naupo sa sofa. Nakakainis. Ano bang kulang sa MS niya at sunod-sunod na na-reject? Kailangan ako may gawin, hindi pwede yung ganito. Pagkausap niya sa kanyang sarili, hindi talaga maaari na wala siyang gawin dahil lahat ng income niya ay nakukuha niya mula sa pagsusulat ng nobela. Magmula kasi nang mabasag ang 2 ngipin niya sa harapan mula sa nangyaring aksidente sa kanya noon na nagawan lamang ng paraan ng pustiso, naglaho na ang self-confidence niya at hindi na ulit siya nag-apply ng trabaho bilang cashier. Oo, kahera lang siya noon at hindi naman siya nakatapos kasi ng kolehiyo. Ini-enhance na lang niya ang talento sa pagsusulat at magmula nga nun, ayon na ang kanyang kinabubuhay. Mula sa pagsusulat ang lahat ng naipundar niya sa nakalipas na taon. Masasabing ang malaki na ang rate niya sa company kung saan siya sumusulat, kaya rin nakafocus lamang siya ron. Pero heto nga, nangyayari na ang hindi niya inaasahan. Nauubos na ang bala niya at nire-reject ang mga pinapasa niyang MS. Nakakainis din na sumasabay sa mga nangyayari sa MS niya ang pagloloko ng kanyang ex. Lately kasi nahuli niya itong may kachat na ibang babae. Syempre, sinuyo-suyo siya pero hindi naman siya nagpatinag. Hindi siya nagsusulat ng romance novel fiction para lamang siya mismo ang bumali sa paniniwala niya sa happily ever after at walang happily ever after sa isang lalaking manloloko. Kasalanan talaga to ng hayop kong ex. Paninisi niya rito. Ayaw na niyang banggitin ang pangalan na to. Ayaw na rin niyang maisip. Kaya lang, hindi naman maiwasan ngayon dahil obviously, ito talaga ang rason sa malaking parte sa pagkalaho ng elemento ng love and romance sa mga recent na sinusulat niyang novels. Tama, kaya siguro mga na-reject. Nasa ganong pag-iisip siya nang mamataan niyang nag-blink ang screen ng CP niyang nasa tabi ng laptop. Tinatamad na tumayo siya at tinungo yun upang tignan kung sino ang nagpadala ng mensahe. Baka editor niya, ngunit hindi. Mensahe pala yun sa family GC nila. Nag-uusap ang lahat na magkaroon ng outing. Palibhasa, mga nasa iisang lugar ang mga to. Nasa Manila kasi siya at ang mga angkan niya ay nasa Pampanga. Nabasa niya ron na nagmensahe ang nag-iisang ate niya. Minention siya, hinihiling na sumama siya sa outing. 1 buwan pa naman daw mula ngayon, maayos pa niya ang kanyang schedule. Siya naman daw ang may hawak ng oras niya. Maano raw ba't magkita sila ulit at magkasama? Hinihiling na magbakasyon siya kahit sandali sa kanilang probinsya. Wala na kasi silang magulang. Sila na lang talaga ang literal na magkasama sa buhay. Ito't ang asawa nito at ang 2 niyang pamangkin sa mga to na lang ang immediate family niya. Napaisip siya. Matagal-tagal na rin ang 6 na buwan na huling uwi niya sa Pampanga kahit malapit lang naman niya sa Manila. Dahil busy siya masyado sa pagsusulat na tunay naman na kinakain ng oras mo. Baka kailangan na rin naman niyang magbakasyon nang makalimutan niya yung ex niyang manloloko at higit sa lahat nang makapag-relax nga siya at baka sakali naman na makakuha siya ng inspiration sa probinsya. Namimiss na rin niya ang buhay sa Pampanga. Ang bilis lang, umaga na ngayon at nasa Pampanga na siya. Mabilis ang inog ng lahat kaya mabilis din dapat na makapag-revise ng mga MS niya si Belle. Yun pa rin talagang nasa isip niya habang hinihintay niyang kumulo ang tubig sa electric kettle para magkape siya sa umagang iyon. Dahil nga writer, ang pinapagawa niyang bahay ay nakabukod sa kabilang bahay kung saan naroon ang pamilya ng kanyang ate. Masaya naman, natuwa to nang makita siya at ganun din siya. Pero mas sasaya siya kung magkakape siya sa tapat ng bahay niya at magmumuni-muni ron pag sumandali habang hinihigop ang mainit niyang kape. Yes, buhay probinsya is real. Pagpapagising pa niya sa sarili.
Nang kumulo na ang tubig na isinalang niya, binuhos niya yun agad sa tasa na binudburan niya ng 3-in-1 na kape. Kinuha niya ang tasa ng kape at naghanda na siyang lumabas ng bahay para tumambay sa tapat at tumulala ron. Ay, butiking hindi mapaanak. Ang kape niya, tumapon lang naman lahat ng laman ng tasang hawak niya. Dahil nang buksan niya ang pinto ng bahay niya, natapilok siya sa kung ano, sa kung sino pala. Tao ang ngayon ay dinadaganan niya dahil sa literal na siya ay natalisod. Napadaos-do siya sa rason ng kanyang pagkakatisod. Sa ibabaw pa mismo ng kung sino na nakaharang sa tapat ng kanyang pintuan. Alam niyang kailangan na niyang tumayo mula sa pagkakahiga sa ibabaw nito. Dahil lalaki ang siyang dinadaganan niya. Isang lalaki ng matapunan ng mainit na kape ay umingit at mukhang magigising na. Mister, okay ka lang? Nakuha niya pa talagang itanong yun dito, gayong habang tinitignan niya to, ay napagtanto niyang may galos ito sa ulo. OMG, may galos nga to sa ulo, natapunan niya pa ng kape. Akmang tatayo na sana siya mula sa pagkakadaga niya rito nang hindi dumidilat. Nang hinapit siya na to, wala sa loob na hinapit siya. Akala yata ay hotdog pillow siya. Akala rin yata ay nasa kama siya. Lihim na napahagikgik siya sa mga naglaro sa isipan. Minabuti niyang tapik-tapikin na lamang ang pisngi ng lalaking. Wow, gwapo to in fairness. Parang katulad ng mga dinidescribe niyang muse sa mga sinusulat niyang romance novel fiction ang datingan ng pagkagandang lalaki na to. Mapanga, may mumunting stubble sa chin at sa jaw, matangos ang ilong, maliit at mapula ang lips. Higit sa lahat, may 7 inches. OMG again. 7 inches nga yata ang ngayon ay nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang hita. Tutok na tutok pa yun sa... Berhen pa siya pero ang utak niya hindi na. Dahil nga writer siya kaya alam niyang nagigising na ang lalaki kaya may pagtusok na to sa kanya nang hindi sinasadya. Yun na nga, hindi nito sinasadya yun kaya dapat lang nakalmahan niya. Kalma Belle, hintayin mo siyang magising ng tuluyan, okay? Mister, gising na. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito dahil kinakabahan na siya ng ilang segundo na itong umuungol ay hindi pa rin ito dumidilat. Sinong lalaking to? Bakit nasa tapat ng pintuan niya? Tsaka bakit marungis na parang gumulong sa lupa? May galos at dugo sa bandang tagilirang kaliwa ng noo. Nang tinapik naman niya ang pisngi nito'y unti-unti itong nagdilat ng mga mata. Kaya nakahinga siya kaagad. Nanlaki lamang ang mata niya nang mas maramdaman niyang nanigas yun. Abat gising na nga ang lalaki. Hoy mister, asik niya rito. Marahan na tinulak niya rin ang dibdib nito at pumasag sa pagkakayapos nito sa kanya para siya ay makabangon. Sumusobra na to sa pagtusok ha. Tumayo ka na hindi kita kilala. Isa kang malaking istorbo sa harap ng bahay ko. Sino ka? Naitanong nito kaagad nang mamataan siya sa pagkurap-kurap nito ng mga mata. Bumangon na rin ito. Naupo sa simento at sinapo ang may galos na noo. Napasinghap siya nang makita niyang sa batok nito ay mayroon din itong namumuong dugo. Naku, nakakatakot ka. Ano bang nararamdaman mo? Dadalhin ba kita sa ospital? Alam niyang dapat ay tawagin o puntahan niya ang ate niya para maipagbigay alam niya rito ang nangyayari at ang ma-turn over na niyang lalaki ito sa mga pulis o LG officials at madala na to sa ospital. Pero ewan ba niya kung saan galing ang pakiramdam na parang mas nais niyang makausap muna ito ng masinsinan o sa madaling salita, mas nais niyang masolo ito ng sandali. Why? Gwapong lalaking to. Nakahandusay sa tapat ng kanyang pintuan. Magandang plat. Pero may mga galos siya. Tara tumayo ka. Lapatan natin ng gamot yung sugat mo. Kayag niya rito. Talagang pinatayo niya to. Inangkla niya ang braso niya sa braso nito at tinakay niya sa loob ng kanyang bahay at pinaupo ron. Huli na, nang ma-realize niyang nagtitiwala siya sa isang lalaking estranghero sa kanya. Pinapasok niya pa ito sa kanyang bahay. Pero kawawa naman kasi to. Hayun nga, at mula sa drawer na pinagkukuhanan niya ng mga gamit niya para sa sugat, ay tanaw niyang tahimik naman itong nakaupo. Maliit lang naman ang bahay niya kaya tanaw niya ito. Haplos nito ang sugat na nasa noo. Hinaplos ang nasa gawing likod dahil siguro ay nakakaramdam ng kirot doon. Tapos ay pinagmasdan nito ang sariling itsura sa nagtatakang paraan. Wala siyang alam sa pag-iimbestiga pero hindi naman siya tanga. Hindi niya pa rin kilala ang lalaki.
pero hinuha niya kaya ito napunta sa tapat ng pinto niya ay may nagtapon dito. Nasa tabing kalsada kasi ang bahay nila ng ate niya at ang kanya ang naka-front mismo sa kalsada. Kung pakaliwa ang daan, paglabas mo ng pintuan, yun ang way na ang ibig sabihin ay malaki ang chance na nagmula sa Manila ang mga taong nagtapon dito. Yes, plural. Malaking lalaki kasi yung isang to. Patunay ang tila pagsikip ng bahay niya nang papasukin niya ito, partikular ang sofa niya. Hindi ito kaya ng iisang tao lang. Kung pagtatangkaan yung buhay nito na tila nangyari na nga rito. Kung hindi ito sadyang tinapon, maaaring nahulog to sa sasakyan kaya ganun to karumi. Kailangan niya munang matext ang ate niya upang ipaalam dito ang nangyari. Ganon din kay Riggs na kaibigan niya at kababatang doktor. Nasa kabilang kalye lamang nakatira. Baka sakali na libre na ito. Matignan kung gaano kalala ang pinsalang natamo ng estranghero. Sino ka ba kasi? Paano ka napunta dito sa pinto ng bahay ko? Tanong niya rito nang mabalikan niya ito para lapatan ng gamot ang sugat na to. Ang tapang nga nito, alam ng alcohol ang binubudbud niya sa cotton balls na hindi man lang kumurap ng ilapat na niya sa sugat na to. Aray, daing nito nang magulat sa kirot na dulot ng bulak na may alcohol. Sorry, alam mo naman na alcohol eh. Alcohol? Natigilan siya. Shock lang ba to at patuloy lang na pinoproseso pa yung nangyari dito? Kaya ganun to na parang wala sa sarili o... Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano dahil pag nasimula ng utak niya, grabe na ang mararating dahil writer nga siya pero tumayo ka nga muna. Why? Nagtaka man to ay sinunod naman siya. Kinapkap niya ang mga bulsa ng pants na to. Walang wallet, so wala ring ID, ni wala ring cellphone ng lalaki. Chinek niya rin ang etiketa ng suot nitong polo shirt. Tatak ng isang pamosong brand na afford lang ng mga male lead niyang bilyonaryo. Shucks! Hindi kaya biktima ito ng hold up? Anong pangalan mo? Nakakross ang braso niya na aniya rito. Honestly, hindi ko alam. Namilog ang mga mata niya sa realisasyon. OMG, tama ang hinala niya. May amnesia nga to. Ano yung tinext mo, Belle? Natigilan yung ate niya nang makita yung estranghero. Ganon din ang kaibigan niyang doktor na si Riggs. Nakasunod lang nito na pumasok at dumating sa kanyang bahay. Ito yung tinext ko. She answered, pointing the stranger. Hello po. Wow, at least, hindi nakalimutan ng estranghero ang manners na to. Binate ang mga bagong dating. Nadatnan ko siyang nakahandusay sa tapat ng pintuan ko eh. Sabi niya sa mga bagong dating, kahit na text naman niya ito sa mga iyon. Pakicheck mo nga siya, Riggs. Hindi alam ang pangalan. Maigi pa siguro na madalas sa klinik mo. Baling niya sa kaibigan. Okay. Handa ko lang yung kotse ko. Tugon naman ni Riggs. Wait. Awat sa kanila ng estranghero. Sabay-sabay nila itong nilingon. Hindi natuloy ang paglabas nila sa bahay. Pwede ba akong makaligo na lang muna? Oo nga naman. Papaliguin na nga muna nila ito't napakarumi na to. Amnesia. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na mangyayari sa tunay na buhay ang trope na ginasgas sa mga TV program, movie at sa mga sinusulat ng mga katulad niyang romance novelist. So anong plano mo, Belle? Kinagat muna niya ang daliri niya bago niya sagutin ang tanong ng kanyang ate. Kukup-kupin ko muna siya. Ha? Belle, may pamilya siya, hindi pwede. Riggs, nakakatakot. Natatakot ako para sa kalagayan niya. Pansamantala lang naman. Habang nasa poder ko siya, magtutulong-tulong tayo kung paano malaman yung real identity niya. And then, tsaka natin siya ibalik o ipasundo sa mga relatives niya o immediate family. Pagbibigay katwiran niya sa naisip na alam niyang malaking kalokohan. Babae siya, nag-iisa siya sa bahay niya. Hindi niya kilala ang estranghero na hindi alam kung saang lupalop to ng mundo galing. Paano kung masamang tao siya? Ani Riggs, tila nahulaan ang kanyang nasa isip. Well, I guess, hindi naman niya pagtatangka ng taong nagmagandang loob sa kanya. Hindi rin ako kumbinsido sa gusto mo, Bella. Ang ate naman niya ang sumingit. Babae ka, nag-iisa ka sa bahay mo. Ate, alam nating pareho na may spare room sa bahay. Are you insane, Maribel? Bulalas ni Riggs, ayaw patalo. Alam niyo, kakasabi ko lang, habang nandun siya sa bahay, ako nang bahala sa sarili ko. Tulungan niyo ako na mahanap yung pamilya niya. In a discreet and safe way sana since hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Insane nga.
Anang kanyang ate, parang nahilo bigla ang itsura. So sinasabi mo na pakakainin mo't patitirahin yung isang tao na hindi mo kilala? Paulit-ulit, narolo niya ang eyeballs niya. Ate Zel, alam mo naman itong mga nakaraan ay parating ligwak ang mga manuscripts ko. Kailangan ko ng inspirasyon. Naisip kong si Daboy ang binigay sa akin ni Lord. Daboy? Sabay na bulalas pa ng dalawa. Natakip niya ang palad sa dalawa niyang tenga. Oo, yun ang binigay kong pangalan sa kanya. Daboy. Tapos yung novel ko na pagbibidahan niya, The Boy Next Door. Yun ang magiging title. O ha? Inspired na kaagad. May title na. Crazy. Pabulong na komento ni Riggs. Hoy, narinig ko yun, Riggs ha. Ikaw nga dyan, ginawa rin naman kitang mail lead sa story ko. Ni thank you, wala ko na pala. Nagpalibre ka pa sa akin ng kape sa Starbucks. Ikaw na nga yung kumita ron, ako pa yung magpapasalamat. Nakaingos nitong Turan. Sa bagay may point, pero ang sabihin mo, naiinis ka lang nung sagutin ko yung ex ko. Kaya binuska mo ko kahit na sinabi ko naman sa'yo na ikaw nga at ako yung nagkatuluyan sa kwento. Napabuga ng hangin si Riggs. Hindi makapaniwala na tinignan siya tsaka napailing na lamang. Nang ma-realize siguro na writer siya kaya may pagkabaliw siyang tunay. Pero sa totoo lang, feeling niya crush siya na to eh. Ayaw lang umamin kasi matagal na ang kanilang friendship. Do what you want, isang text mo lang naman darating ako. Ani nito pagkuhan. Oh ha? May crush nga talaga sa akin. Oo naman, ititext kita kaagad. Kayo ni ate. I'm sorry, nagkukos ako ng trouble sa inyo. Singit sa pag-uusap nila ni Daboy. Daboy, tandaan mo ha, yun na yung pangalan mo. Ani niya rito. Hindi niya gusto yung nakikitang pag-aalala sa mga mata nito, kaya tinaasan niya ang kanyang energy. Tsaka hindi ka trouble. Ikaw ang nagpa-trouble, kaya we will help you. Diba ate Riggs? Palihim niyang pinandilata ng mga ito na sumang-ayon naman. Thank you and yeah, the boy is fine with me. Nakangiti siyang binalingan ni the boy. Nax, may pangalan na. Yabang. Biro niya rito. O siya, tara na. Tapos ka nang tignan itong si Doc Riggs. Mag-usap tayo sa bahay. Salamat nga pala, Doc. Baling nito sa doktor na sumaludo naman dito. Doc Riggs, pa-extend na rin ang help by giving the boy some clothes. Nagtitipid ako ngayon. Kayo ang magka-built. Labas ang lahat ng ngipin na sambit niyang pabirong totoo sa doktor. Kahit nakasimangot naman sa kanyang doktor, ay alam niyang maglilend to ng help. Pag hinihinga niya to ng tulong ay agad tong nagre-response in any way possible, katulad na lamang ngayon. Anyway, ang sabi naman nito ay okay lang ang lahat ng result ni the boy. Walang bone fracture, walang nakitang hindi maganda sa skull, parang humampas lang daw sa matigas kaya may dugo ang batok, which is nakaganda pa raw ang tama kasi kung nagkataon daw na hindi, ay paniguradong basag ang bungo na to. Wala ring nakitang namuong dugo sa ulo. Talaga lang nagka-amnesia pero panandalian lang naman daw ang ganun at may mga pangyayari na kusaring manunumbalik ang alaala sa tulong ng mga kaibigan at kaanak. Kaya rin masidhi ang pagtanggi nito na kupkupin niya ang napulot na lalaki. Tsaka niya naiisipin yun. Sa ngayon, maigi nang makupkup na niya muna si Daboy dahil excited na siyang magsulat ng panibagong kwento na ito yung bida at may cooperation nito pa. Nagsusulat ka ng romance fiction? Oo, at eto na nga. Tutulungan mo ko sa bagong project ko. Belle replied. Nagtaas baba pa ang kilay niya kay Daboy. Nakauwi na sila. Nagsasaing na nga siya para makakain sila ng dinner. At dahil inistorbo nito yung araw niya, wala siya sa mood magluto ng ulam. So itlog at tuyo ang ulam nila ngayon. I can help you, of course, as long as kaya ko. Madali naman palang kausap. Wala ka naman talagang gagawin. Basta pag hinarot kita, give in ka lang. Kung ano yung gusto mong reaksyon, gawin mo. Yun yung isusulat ko. Paliwanag niya rito sa madaling paraan na alam niya. Tumangutango naman to. Okay, mabilis na sagot na to kahit halata naman sa itsura na naguguluhan sa sinaad niya. O sige, dahil kukupkupin kita, una kong ituturo sa'yo ang pagprito ng itlog at tuyo. Hindi niya pa naman nakakalimutan na yayamanin ang ampun niya, so naisip niya habang nandito to sa bahay niya ay turuan niya ito ng gawaing bahay para ito na ang maging bagong buhay niya while having an amnesia. Oo, ganun talaga ka-bright ang mga writers na tulad niya. Small things. What is tuyo? Tanong ni Daboy nang makalapit sa kanya sa kalanan. Pagak siyang natawa sa expensive na tone na to. Tuyo is a dried fish in English, mister. Aniya, pinakita niya rito ang tuyo na kinuha niya sa cupboard niya. Eto yun oh.
Tatango-tango na naman to. Mabaho. Lukot ang ilong na reklamo ng lalaki. Paano ba naman? Kinuha yung tuyo at saka inamoy. Napahagik-gik siya. May naaalala ka sa amoy? Naaalala? Sabi nito at nag-isip. Biro lang naman niya yun pero napag-isip-isip niya pa ito. Ang gasgas kasi ng green joke na yun ay uso sa mga kalalakihan kaya nasambit lang niya. Hay, wag mo nang alalahanin kung wala. Wala ngang talaga. Kibit balikat na tugon na to. O siya, heto. Painitin natin yung kawali. Unahin nating isa lang yung itlog. Wait, ano bang gusto mo? Buo yung pula o scrambled? Scrambled egg is fine. Di batiin mo na yan. Binigyan niya ito ng tasa at tinidor. Kinuha man ito yun. Maya-maya binalik din sa lalagyan. Nagtataka niya itong tinignan. Bakit? Yung buo na lang pala yung pula? Nagbago pa yung isip. Sure, she simply replied. Here, pwesto ka na rito. But how? Parang nahintakutan tong bigla nang hinarap niya ito sa kawali. Basagin mo yung egg sa kawali, tapos isalpak mo sa mantika. Go at nagagalit ng mantika. Sige. Alanganin itong sagot. Alanganin din ang pagbasag ng itlog sa kawali. Hindi mabasag. I can't, I'm sorry. Hindi, sige subukan mo lang. Pag-encourage na rito. Sabi na nga ba niya, yayamanin nga ito. Itlog lang ay hindi pa nito alam lutuin. Nang subukan naman ito na itutok ulit ang itlog sa gilid ng kawali, ay nabasag naman yun at napaso pa ito. Pinihit niya muna ang kalan para ma-off dahil nagagalit ng mantika ron. Ouch! Pati ang dating nito expensive. Nakakross ang dibdib na hinarap niya ito. Hihipan ito yung napasong daliri. Malayo yan sa bituka, wag mo lang babasain. Medyo okay naman na napaso lang talaga. Natatawang iningusan niya ito. Ganito kasi yun no. Sinimulan niyang iminwestra rito kung paano basagin ang itlog at idiretso iyon sa kawaling may mantika. Nice! Namamangha nitong wika. Parang totoo na ngayon lang nakakita ng taong nagpiprito ng itlog. Ba't sa'yo? Parang ang dali lang. Alam mo ba yung sagot sa tanong na what do you call a city of 20 million eggs? Napaisip naman to. Actually, tinitesting lang niya yung estado ng amnesia na to. Sabi naman ni Riggs ay ang amnesia na mayroon daw to ay hati sa selective at sa isang klase nga nalimot ang mga personal information. Ang sanhi raw ay ang nangyari nga rito na traumatic. Nasabi rin ng doktor na maswerte na to na yun lamang ang natamong pinsala. Aha, may alam akong certain city na may 20 million people. Anito, masayang masaya ang tono na parang bata. Tinaasan niya ito ng kilay. But I'm asking for a city of 20 million eggs, not people, mister. It's New York City. Wow, matalas. Galing naman pala. Pero ang pangalan at pagluluto ng itlog hindi alam. Biro niya rito. Inaahon na niya ang naprito niyang itlog mula sa kawali. Can I try? Oo ba? Yun nga ang gusto niya. Matuto to sa simpleng bagay habang nasa poder niya. Obvious na sosyal pati ang joke sosyal nga eh. Napangiti siya nang magawa na nitong mabasag ang itlog. Seryoso rin itong pinukosa ng pagprito at paglagay ng asin sa itlog. Madali naman palang matuto. Tinalikuran na niya ito para makapaghanda siya ng suka. Gusto niya ang suka sa eggs at tuyo. Belle? Tawag sa atensyon ni the boy. How do monster like their eggs? Huh? Nang makuha niya ang tanong nito, ay nandilat ang mga mata niya. Nagkatinginan sila. Terrified? Sabay silang natawa ng pareho nilang nahihindig kunwari na naisigaw ang sagot sa tanong na to. Because darn, ang niluto nitong itlog ay terrified naman talaga. For a sunny side up egg, naging scrambled yun pero sunog. I think ngayon ko lang makakain ng ganitong fish. Wika ni the boy na magkasalo na silang kumakain. So, there's always a first time. Eat it. Nang malukot ang ilong nito sa amoy ng tuyo ay natawa siya. But, alam mo, no buts. Just eat it. Isawsaw mo sa suka para mawala ang amoy na hindi mo nagugustuhan. Suhestyon niya rito. Pinakita niya pa rito kung paano iyon kainin. Tsaka dapat kasi, gayahin mo ko. Magkamay ka na lang din. Okay, maybe I can try. Napangisi siya nang tumayo to para maghugas ng kamay sa lababo bago kumain gamit ang bare hands. Once again, inalam nito kung paanong kumain na nagkakamay. Madali namang matuto kaso syempre, kailangan pa ng practice dahil obvious naman na first time nga na to. Kinilig to sa asim nang maisubo na ang tuyo. It's salty.
Kaagad nitong reklamo na naman. Agad din na ininuman ng tubig ang inirereklamo na maalat. Tawang-tawa siya. Papasa nga tong si Kuya Daboy na model lead sa isang novel. Salpakan mo kasi ng kanin. More on, sabayan mo ng kanin pag sinubo mo. Like this? For the second time, kumuha to ng kapiranggot na tuyo na lang. Sinausaw yun sa sukat, dumakot ng kanin. Nang maisubo na nito ng sabay, gaya ng turo niya, mukha namang nagustuhan kung ang uya nito ang pagbabasihan. Sarap, di ba? Tumangot-tangot sa pagsang-ayon. Yeah, pero bago talaga siya sa panlasa ko, I guess. Hayaan mo na, baka sakali na sa mga susunod na araw, may makakapagpaalala sa'yo sa iba pang pwedeng gawin mo rito sa probinsya namin. Ano nga palang province to? Pampanga. Alright, sa tingin ko taga Manila ka. Why? Feeling ko lang naman. Kibit balikat niyang tugon. Ayaw naman niyang pag-usapan ng mga naisip niya kanina ng mga hinuhang senaryo, kaya to nakahandusay sa pinto niya dahil nasa harap sila ng pagkain. Salamat, Belle, sa tiwala. Salamat, you saved me. Sobrang daming pasasalamat na natanggap nila rito. Tama pa bang isipin niya na masamang tao to, kaya ginanon ng kung sino? Pero manunulat siya. Sumusulat siya ng karakter na doble cara at mga karakter na hindi mo masasabing mabait talaga until hindi mo talaga makilala. Dami niyang problema, oo. Wala naman tong maalala. Kung sakali na masamang tao to, di pababaitin niya. Hindi pa ako nagtitiwala sa iyo ng 100% sa totoo lang. Real talk lang. I understand why. Dapat lang na hindi kita kilala. Kaya sasabihin ko sa iyo ngayon na magkamali ka lang, kaya kong ipagtanggol yung sarili ko sa iyo. He just shrugged his shoulders. Initian niya naman to ng tila nakakaloko. Kung tatanungin naman niya ang guts niya, wala yung masamang vibe sa lalaking to. At sa 23 years na existence niya sa mundong to, hindi pa siya pinahiya ng guts niya kung pakiramdaman lang naman sa safe o hindi ang pag-uusapan. Minsan sa madalas, mas mainam nga sa kanya na sa guts niya maniwala. Ako nang bahala sa hugasin. Toka ka bukas. Magpahinga ka na, Daboy. Alam kong kailangan mo yun ngayon. Wika niya pagkatapos nilang kumain. Sige, good night. Napangiti lamang siya nang sinundan siya na to ng tingin. Ngayon lang may nag-good night sa kanya ulit na lalaki pagkatapos niyang i-break ang ex niya. Kaya siguro siya napapangiti sa kawalan. Ngiti na nauwi sa hagik-gik nang bumalik si Daboy. Oh, akala ko ba matutulog ka na? Nagkamot siya ng patilya. Naalala ko na hindi ko nga pala to bahay. May naaalala naman pala. Tawang-tawang tura niya rito. Saan nga pala ako matutulog? Ay siya, 2 ang kwarto sa taas. Sa gawing kanan ka. Malinis naman yon. May unan at kumot din doon. Buksan mo lang yung cabinet. Okay. Nang tuluyan na itong naglawas sa paningin niya, napailing na siya habang may ngiti pa rin na nakapagkit sa kanyang labi. Dito tayo kukuha ng tubig? Oo, dyan nga mismo. Tugon niya sa tanong ni Daboy. Dinala niya to sa posuhan ng umagang yon dahil dun sila kukuha ng tubig na kanilang pangligo. At gaya nga ng nasa isip niya, hindi ito maalam sa kung paano kukuha ng tubig sa poso. But how? Expensive na naman ang tanungan na to. Binubomba yan. Binuha? Salubong ang makakapal na kilay habang inahangin ang wavy na buhok nito ang nalingunan niya. The sun kissed his skin and honestly, nakakatulala pala yung kagwapuhan nito pag pinagmasdan sa ganoong senaryo. Tumikhim siya para mapalis sa mga pinag-iisip niya. Masarap lang tignan si Daboy dahil yummy at may lead material. Period. Tuturuan kita, wait lang. Aniya rito. Inayos niya muna mga bitbit nilang timba. Oh, mag-iigib kayo? Anang ate niya at sumilip ito mula sa bintana. Ang posuhan naman kasi nasa loob ng bakod nilang magkapatid. Alam niyang nagtataka yung ate niya dahil may tubig naman na lumalabas sa mga gripo nila. Isa kasi ang posuhan sa mga eksena na hindi niya pa nasusulat, kaya wag naman sana siya nitong ibuko kay Daboy. Oo, simpleng sagot niya rito. Kinawayan niya pa yung pamangkin na nakasilip din sa bintana. Magandang umaga po. Bati rito ni Daboy. Magandang umaga rin, Daboy. Ayos ba yung naging tulog mo? Ayos naman ho. Wala pong naging problema. Hoy Ate Zel, dun at maliligo kami. Pagtataboy niya sa kapatid niya, kinumpas niya pa ang kamay niya para umalis na ito. Diyan kayo maliligo? Mulagat ang mga mata na tura na to. Nilingon niya ito't kandang iwi ang mukha niya na sinanyasan ito sa abot ng kanya makakaya. Senyas na manahimik na to. Ang sabi mo kanina, mag-iigib lang tayo. Nakapamewang na hinarap niya ang nagtatakang si Daboy. Dinig niya pa na tumawa ang ate niya. Hindi na lamang niya ito pinansin.
Nagbago na yung isip ko. Total, first time mo rin ang paggamit ng puso. Dito na tayo maligo para mabilis mong matutunan yan. Sige. Sang-ayon naman ito kaagad. Babasain natin ang mga damit natin. Kung gusto mo na mag-brief lang ay ayos lang naman. Tinawanan sila ng ate niyang hindi pa pala umaalis sa bintana. Hoy Zea Marie, sabihin mo na lang kung gusto mo makakita ng lalaking hubo. Kantsaw pa ng ate niyang walang kahiyahiya sa katawan. Natawa naman ng lalaki may amnesia. Nakakatawa yun. Nagkibit to ng mga balikat. Hindi naman ako maghuhubo kahit mag-request ka pa. Pero nanlaki ang mga mata niya nang hindi pa man siya nakakatugon sa lalaking may amnesia at hayun na, hinuhubad na nito ang suot na t-shirt na galing kay Riggs. Hoy, anong ginagawa mo? Maliligo. Bali walang binomba na nito ang puso. Ang biceps na galit. Napalunok siya. Kailangan niyang kumalma kung gusto niyang bumalik sa totoong ritmo ang pintig ng puso niya dahil oo, bigla na lang nanalihis ang pintig nun. Bumilis na parang katulad ng mga sinusulat niya. Ngayon lang talaga niya napatotohanan yun. Noon naman sa ex niya, hindi ganun ang naging reaksyon ng puso niya. Bel, saan ka pupunta? Kaagad na tanong sa kanya ni Daboy nang bigla siyang tumayo mula sa pagkakaupo niya sa bangkito at nagmarcha patalikod. Kukuha ng sabon, saan pa nga ba? Hindi sana siya maiinis kundi lang tumatawa yung lukarik niyang ate hanggang ngayon. Ate Zel, mahuli ka sana ng asawa mo na nakasilip dyan. Ganting bus ka niya rito. Tila napahiya naman to na umalis sa bintana. Good, mahirap na. Baka hanapin ito yung ganong katawan sa asawa. Feeling niya pa naman ay si Daboy lang ang may ganong kagandang katawan. Hindi nga ba't matigas nga ang dibdib nito dahil nadaganan niya yung habang wala tong mali na nakahandosi sa tapat ng kanyang pintuan. Natigilan si Bel sa alaalang hindi lang naman ang dibdib ni Daboy ang matigas dito. Kahit ang... Heist, hindi ka erotic writer. Bebs, umayos ka. Parang tanga na saway niya sa sarili. Nagpa siya siyang kunin na lamang ang sabon. Mabuti pa na iligo na lamang niya ito. Bahala na. Magsabay na sila ng damuhong lalaki may amnesia na maligo sa puso. Spaghetti ang nakahain ngayon dahil birthday ng pamangkin ni Bel. Nang lapagan siya ni Daboy ng isang baso ng coke habang natatakam siyang nakatingin sa spaghetti, malawak siya na pangiti. Kain na tayo. May karaoke't inuman daw mamaya Ani Daboy pagkaupo sa kabisera niya sa hapag. Parati namang ganyan dyan. Masaya yun, punta tayo. Nasa loob naman ng bakod. Kantahan mo ko Biro niya rito. Pagak itong tumawa. Kasama ba sa isusulat mo yan? Pinagtaas baba niya lang ang mga kilay niya bilang kasagutan sa tanong na to. Sumubo na nga siya ng spaghetti. Sarap magluto ni Ate Zel ng spag talaga. Mukha ngang masarap. Ito naman ang nagrolyo ng noodles sa tinidor na to. Noon niya pa napuna na sexing kumain si Daboy. Gaya nga ng hinuha niya, yayamanin nga kasi ito kaya ganun yata. Siguro kaya napapalakas ang kain nito lately ay dahil sa katakawan na rin niya. Noong mga unang araw nito sa puder niya ay mahina lamang tong kumain. Pero ngayon hindi na. Ikaw ba naman na may kasabay na matakaw? Hindi ka ba tatakaw rin? The best yung ispag ni Ate Zel. Pero mas the best yan kung tutulungan mo ko sa isinusulat ko na may eksenang ganito. Malawak na kangiting sambit niya kay Daboy. Wala lang, naisip niya lang bigla na lahat ng scene sa pagitan nito ay kanyang isulat. Pagsasama-samahin niya din, mamimili siya kung anong ilalagay niya sa story talaga. Paano kita tutulungan? Yun naman ang gusto niya rito. Wala tong reklamo pag nasa mood siyang mangulit o mga harot para mang-inspired. Simple lang, ganito lang. Nirolyo niya ang noodles sa tinidor niya at pinakita niya yun dito. Pag sinubo ko to, nariyan ka, nanonood ka. Tas kunwari jowa kita, ano yung magiging reaction mo? Ganun lang, kailangan ko lang ng tunay mong reaksyon. Okay, game. Game naman talaga nitong sabi. Sinimula na niyang maarting ipasayad sa bibig niya ang noodles ng spaghetti kahit masarsa yun. Dahil spaghetti nga, kailangan niyang wag madistract kung gusto niyang isabuhay niya talaga ang bawat eksena na naiisip niyang isulat na si Daboy ang male lead. Habang hinahalikan niya ang noodles, oo, ganun kaarte at kadramatic dapat at nakatingin lang sa kanya si Daboy. Ang mga mata nito'y napapatingin sa mga mata niya pagkatapos ay sa bibig niya hanggang lumapit ito sa kanya. Umusog at tila nahuhulaan na niya ang gagawin na to. Kakainin din ito ang spaghetti na nakaumang sa bibig niya. Tutulungan yata siya nitong maubos yun dahil napakaarte nga naman niyang kumain at aabutin siya ng siyam-siyam. And there, tama nga siya. Nakikagat din ito sa spaghetti. Nakikagat at nakinguya rin. Habang ginagawa nito yun, hindi nila naawat ang mga sarili ng ngitian ng isa't isa.
habang ang mga mata nila ay hindi lumalayo sa bibig nila at sa titigan nila. Ilang segundo pa, napunanan niyang malapit na nilang maubos ang spaghetti na nirolyo niya sa tinidor. Ibig sabihin lang nun ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Hahalikan ba siya nito para sa inspirasyon na ninanais niya? Ano bang dapat niyang gawin? Awatin niya ba ito o hayaan? Dahil kung tatanungin niya ang sarili niya ngayon, buong puso't kaluluwa niyang tututulan na awatin ng ampun niya. Kung bakit yun ang hindi niya alam, baka pwede niyang irason na para sa inspirasyon pa rin since hindi naman din to yung first kiss niya. Nagkatitigan sila ni Daboy. Nag-usap ang kanilang mga mata. At nang marahan siyang tumango rito, ay tila yun lang hinihintay nito dahil naramdaman niya na lamang ang palad nito sa batok niya, tsaka marahan yung tinulak. What hell is going on here? Tinulak din ni Riggs ng pabalya ang pintuan. Tinulak ng kaibigan niyang doktor ang pinto at gumawa ng ingay, kaya ang inaasahan niyang halik mula kay Daboy ay hindi na nangyari. Tila sila napaso na naglayo sa isa't isa, o tila may na-break na spell sa pagitan nila ang pagdating ni Riggs. Maribel! Look at yourself. Naglalaro kayo ng spaghetti? Tinuro ang mga sarasa ng spaghetti na wow. Nagkalat nga sa short niya. Nakaputi pa naman siya ngayon. Nang tignan niya si Daboy ay ganun din ito. Nagtatawanan tuloy sila. Baliw ba kayong parehas? Para kayong mga bata? Riggs, enough please. Maglilinis lang kami ni Daboy. Wait for us here ha. Aniya na lamang sa kaibigan. Tumayo na siya at inakay niya si Daboy sa braso na to. Maglilinis? Hoy Maribel, hindi kayo pwedeng magsabay sa banyo. She rolled her eyes and Daboy chuckled. Parang nagsiselo siya. Bulong nito sa kanya. Hindi no, ano ka ba? Protective lang talaga sa akin yan. And I hope you know why, Belle. Hirit pa ni Daboy. Ingos lang ulit ang tinugon niya rito. Paano'y nakalapit na sa kanila si Riggs at kinalas ang braso niyang nakaangkla sa braso ni Daboy. Paunahin mo na si Daboy na makapagbihis. Pagkatapos niya tsaka kasumunod sa taas. Iisa lang ang banyo mo, Maribel. Mariin na utos sa kanya ni Riggs. Hindi naman totoo na iisa ang banyo niya. May paliguan at for toilet lang talaga siyang banyo. Wala namang nagsabi na bawal magbihis sa parehong banyong yun. Pero dahil ginagamit na sa kanya ng kaibigan ng dalawang pangalan niya, makikinig na lamang siya rito kung ayaw niyang mainisto sa kanya at buhatin siya palabas ng kanyang bahay. Hindi na kami sasama sa outing, Ate Zel. Mahirap na kasi. Alam mo na, sa palengke nga hindi ko maisama tong si Daboy. Bisita nila ito ng umagang yun dahil sa nalalapit na kanilang family outing. Pwede ka namang sumama sa kanila, Belle, kahit maiwan na lang ako muna rito. Sabi naman ni Daboy, nagwawalis ito sa gawing kusina. Naku, no, hindi pwede. Mahirap din na maiwan ka sa bahay, uy. Agad naman niyang tanggi rito. Nag-iingat lang naman siya eh. Oo nga't matagal-tagal na rin na narito sa poder niya si Daboy. Eh na nga yung pinupunto niya, bakit sa tagal na naroon to, wala man lang naghahanap dito. Kung sa bagay, iniisip lang naman itong si Belle yung kapakanan mo. Anang Ate Zel niya. Umalis ang ate niya at lumipat sa kabilang bahay na hindi siya nakumbinsi. Malungkot na lang na tinitigan niya ang mga kuko niyang bagong manicure at pedicure nitong kahapon. Alam niyang malungkot din naman yung ate niya dahil ngayon nga lang sila sana makakapag-outing with the family. But still, kahit ganun, ay alam naman niyang nauunawaan siya na to. Nasa ganoong pag-iinarte siya nang lapitan siya ni Daboy. She looked up at him. Naupo kasi ito sa coffee table na nasa harapan ng kanyang kinaupuan. Belle, seryoso naman ako na pwede kang sumama sa family outing niyo. Kaya ko naman yung sarili ko. Daboy, wag kang makulit, okay? Marami pang pagkakataon sa ganyang bagay. Nagkataon lang na hindi ngayon yun dahil nandito ka. Nasabi ko naman na sa'yo, nakakapagtaka na walang naghahanap sa'yo. Lahat naman ninasabi niya na rito. Ang mga hinala niya at kung ano-ano pa. Kung paiiralin nito yung tigas ng ulo, aawayin niya to talaga. Ang dami mo naman na kasing sinakripisyo eh. Buhat nang dumating ako rito sa bahay mo. Sus, nagdrama pa nga. Honestly, hindi nga, Belle. Marahan niyang pinitik ang matangos nitong ilong. Alam mong kahit totoo yan, ang kapalit naman ay ang trabaho ko, Daboy. Nasabi ko naman na sa'yo na walang mahalaga sa akin kundi yung trabaho ko. Buhay ko na yun eh. I can't afford to lose it. At ikaw, malaki yung ambag mo sa nararamdaman ko ng pagbabalik ng drive ko sa pagsusulat. Mahabang paliwanag niya rito. Kaya lang, napakunot noo siya nang mapunan niyang hindi naman to nakikinig sa kanya pala. Nang sundan niya kung anong pinagkakaabalahan ng mga mata nito at tagusan ng tingin sa likuran niya, aba, ang kapitbahay pala nilang si Nena. Ang marahan na pitik sa ilong nito na ginawa niya kanina nilakasan niya para makuha niya ang atensyon na to.
Hoy, kaya ka ba nagpapaiwan dito sa bahay dahil sa type mo yung si Nena? Ha? Si Nena? Maang-maangan pa na to. Kahit kitang-kita naman niya na ang tinitignan nito kanina ay ang kuyukot ni Nena na nagwawalis lang, ay hinarap pa sa gawin ng bintana nila ang kuyukot. Inirapan niya si Daboy. Tumayo na rin siya. Plano niya sanang mag-walk out pero hindi niya gustong maiwan dun si Daboy habang nakatuwad si Nena at nakatapat sa gawin ng kanilang bahay. Nena, kuyukot mo nga. Ang sakit sa mata. Sigaw niya rito, sabay sarado niya ng bintana. Nakatulala ang lalaking may amnesia ng harapin niya. Why did you do that? At bakit hindi, Aber? Kaaga-aga nakatuwad, palibhasa, inilipat mo rito tong sofa. Ibalik mo na to ron sa ang view ang nakatalikod sa harap ng tindahan ni Nena, pwede ba? Nag-ayos kasi to ng bahay, pinaglipat-lipat ng mga gamit. What? Kahit naman nandito tong sofa at coffee table, nakatalikod naman din yung uupo sa bahay nila Nena. Pangangatwiran ito ng awati ng akmanyang pagtalikod na sana pagkatapos niyang sigawan ng kapitbahay na si Nena. May point, pero hoy, ikaw ha, hindi mo ako makukuha sa arte mong yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tsaka niya piniglas ang palad nitong nakahawak sa braso niya at tinalikuran niya na ito. Dahil ba writer ka? Biglang sabi ni Daboy bago pa siya tuluyan na makakyat ng hagdanan. Hinarap siya na to. Dahil ba sa writer ka kako, tama ba? Nanliit ang mga mata niya sa nais nitong ipakahulugan sa tanong na hindi naman tanong sa pandinig niya. What do you mean by asking me like that? Nagkibit to ng mga balikat. Wala lang, yun kasi yung madalas mong sabihin sa akin, di ba? Writer ka kaya alam mo yung ginagawa mo. Writer ka kaya alam mo yung ganito, ganyan. So may problema ka pala ron at ngayon mo lang sinasabi sa akin yan just because crush mo si Nena. Nagbuga ito ng hangin at hindi makapaniwalang siya ay tinignan. Wala naman akong problema sa writer ka at alam mo yung lahat. Kaya ang gusto ko, maglibang ka naman para hindi ka makafocus sa akin. Gusto mo na maglibang ako o gusto mong malandi si Nena habang wala ako? Why? Maganda naman ang kapitbahay nilang si Nena. Mahinhin pa. Ganun ang ginugusto ng mga lalaki sa mga sinusulat niyang nobela. I can't believe you. Pinipilit mo talaga sa akin yan na parang ikaw ang may hawak sa feeling ko. So ayaw mo nang hawakan kita? Bakit? Makakauwi ka ba ha? Heck, hindi niya alam kung may sense pa ba yung sinasabi niya. Basta ang alam lang niya, naiinis siya kay Daboy ngayon. What? Ani Daboy, parang nawawala na ng pasensya yung itsura. Go ahead, umakyat ka na lang Bel. Magpahinga ka na, baka sobrang puyat na yan. Mainam pa nga, baka kung makatulog na siya'y matanggal ang bara sa kanyang utak dahil may pakiramdam mo siyang kung sasagutin niya pa ito. Pipiyok siya dahil sa mga nakaamba ng luha sa mga mata niya. Wait, pukaw sa kanya ni Daboy kaya nahinto na naman siya. She looked down at him. Ano na naman? Kita mo ang sungit? Tumingala siya para maawat ang mga luha niya dahil nag-init na ang sulok ng mga mata niya nang lingunin siya na to sa hindi naman niya malaman na rason. Oo nga, bakit nga ba siya naiiyak? Ano ba kasi yun? Ano? Di ba sabi mo hindi ka pa nakakapag-grocery? Talagang dito mo sa hagdan napili na itanong yan? Seryoso nga Bel, kung hindi ka pa nakakapag-grocery, ako na yung bibili ng sanitary napkin sa tindahan nila Nena. May tagos ka kaya yata ang sungit mo ngayon. Saka nahiya siyang tumalikod mula sa view ni Daboy. May tagos? Shucks! Noong high school siya, hindi niya naranasan na matagusan sa palda. Bakit ngayon pa? Let me buy you... Hindi. Okay, medyo OA yung pagtaas ng boses niya kahit napapikit si Daboy at napaatras. Hindi na. May napkin pa ako ron sa room ko. Yun lang at nagmamadali na niya itong tinalikuran. Bukod sa masungit ka na, silosa ka pa. Nagkiskisa na mga ngipin niya sa narinig niyang sigaw sa kanya na to. Nagsiselos ba siya? Baka naman pwede nang isisi yun sa buwan ng dalaw niya. Dahil hindi niya aminin na nagsiselos nga siya sa isang babae na alam niyang di hamak na mas bagay kay Daboy dahil anak ng mga nasa abroad si Nena, nakakaangat sa buhay na tulad na to. Nagising si Bel dahil sa mabangong amoy na yun, amoy bawang, amoy sinangag na maraming bawang na binuhusan ng toyo. Balikwas siyang bumangon, ang mabangong amoy na yun ay nakakasiguro siyang mula sa niluluto ni Daboy. Sa inaba kasi ng halos magdadalawang buwang naroon ito ay marami na itong natutunan. Kung tutuusin, pwede na ngang wag siyang kumilos at maghapon na lamang magsulat. Kaya lang, natuklasan nilang sa kanilang dalawa nito ay ito ang mas masarap magluto. Siyempre, tempting ang foods na kahit ano pa ang ginagawa mo. Tulog pa nga siya ay nagising na siya sa bango ng amoy ng niluluto nito eh.
Nang makapaghilamos ay pumanaog na nga siya. Hindi na siya nag-abala na magpalit ng damit dahil mula naman ng inampon niya si Daboy ay natutulog na siyang may bra na suot. Ganun talaga yung effect ng amoy ng luto ng Amnesia Boy. Nakakagutom. Nasa kalagitnaang baitang pa lamang siya'y halos namataan na niya ang half-naked na naman na si Daboy. Naikot niya mga eyeballs. Ilang beses niya na tong pinagsasabihan patungkol dun pero hindi ito nakikinig. But at least sa pagkakataong to, naka-apron ng lolo mo. Sisigaw na sana siya tatanungin yung ulam nang may maisip siyang kapilyahan. Hihipan niya to sa tenga dahil noong nakaraan nahawakan niya yung tenga nito para pingutin. Tumawa to at ang sabi nga sa kanya, may kiliti ito ron. Anong ulam? Pagkatanong niya ay tumingkayad siya at pumesto sa gawing likuran ni Daboy. Good morning, Belle. Hindi pa man to nakakasagot sa kanya, nagulat to nang hipa niya ang tenga na to. Pagkaharap nito tuloy sa kanya ay naibuhos nito sa damit niya ang hawak nitong nakabukas na lalagyan ng asin. Ang sisti pa, hindi niya namalay na nakabukas din palang ilang botones ng pajama top niya. Dama niya ang pag-iinit ng pisngi nang sundan niya ng tingin ang tinitignan ni Daboy. Ang pisngi lang naman ang mga dibdib niyang nakalitaw sa mga mata nito ngayon. I'm sorry, Belle, I didn't. Okay lang. Nagawa naman niyang itugon dito. Nginitian niya pa ito dahil kasalanan naman niya kaya nabuhos sa kanya ang asin. Aayusin na sana niya ang pajama top niya at papagpagan ng asin na natapon sa katawan niya nang pangunahan naman siya ni Daboy na gawin yun. Pagpagan na lang natin para makakain ka na muna bago ka maligo. Ani pa ni Daboy. Oo, pinapagpagan na nito ang asin na bumuhos sa harapang bahagi ng katawan niya. Pinapagpagan nito yun na tila hindi yata naaalala nito na siya ay babae at lalaki naman ito. Ginagawa nito yon without knowing kung ano na yung nagiging reaksyon ng katawan niya rito. Daboy. Nang sambitin naman niya ang pangalan na to, ay natigilan naman ito at may narealize. Natigilan na tinitigan siya na to, na natili ang mga palad sa loob ng pajama top niya. Daboy, kung halikan kita'y magagalit ka ba? Okay, nagulat siya sa tanong na to, pero para sa kanya naman, hindi na tinatanong ang ganun, basta na lamang yun nangyayari. Sinisira lamang nito ang moment. Hindi ko kusang gagawin na halikan ka dahil siguradong sasabihin mo na naman na romance writer ka kaya ganun ganito. Matapang nang sinalubong ang mga mata na to. Uy naman pala bakit ang dami mo pang satsat? Nakita niya pa kung paano ito napatiimbagang bago siya hinalikan. Hindi nga pala ako si Nena. Aniya rito habang habol niya ang sariling hininga. Tinigil lang ni Daboy ang halik nang pareho na silang naubusan ng hangin. Hindi rin naman ako si Riggs. Yun naman pala Ano pang hinihintay natin na dalawa? Biro niyang turan dito. Nasabi niya noong nakaraan ang lahat ng mayroon sa kanila ni Daboy ay para lamang sa sinusulat niya. Ngunit alam niyang unti-unting tumataliwas na ron ang reaksyon ng katawan niya sa lalaking ito. Katawan at puso niya, to be more accurate. Oo, hindi niya na kayang itanggi na unti-unti na tong nakapasok sa puso niya. Imposible naman na rebound dahil tapos na siya sa 3-month rule. Ang hindi imposible ay hindi ito mahirap mahalin. Kung may asawa man to o GF na babalikan sa pagbabalik ng alaala na to, baka maaari naman na tsaka niya na lamang isipin yun. Besides, hindi naman siguro hahayaan ng Diyos ang nangyayaring to sa kanila ni Daboy kung walang rason. Hindi naman siguro hahayaan ng Diyos na malunod na siya sa halik at haplos ng lalaking kanyang napulot kung walang matinong dahilan. Baka naman hindi lang inspirasyon ang maaaring idulot sa kanya na to. Base sa uga ng kama ng mga sandaling yon, pagkatapos ng pahirapan na pagpasok sa kanya ng lalaki, ay baka pwede niyang ikonsidera na experience at love naman ang kasunod na to. Ouch! Mulagat si Belle. Narinig niya ang paglagutok ng ulo ng lalaki. Nauntog ito. Oh, ayos ka lang? Sapo ang sariling ulo na nakangiwi naman si Daboy. Ayos lang naman. May konsiderasyon naman siya kaya naman dahan-dahan niyang pinagpalit ang kanilang pwesto. Nang makagamayan na niya ang kilos, ay alam niyang nakalimutan na nito ang pagkakauntog. 3 years later, top romance ang sinulat niyang novel na may title na The Boy Next Door. Top romance kahit na isinulat na iyon at natapos 3 years ago. Hindi makapaniwala si Belle pero syempre may ngiti sa labi niya nang isara niya ang kanyang laptop dahil sa balitang yun. Inspiration? No, hindi lang yun ang binuhos niya sa nobelang yun. Pain, heartache, yun ang pinakamahusay na ingredients talaga ng isang manunulat sa mga sinusulat. Alright, but at least, she gained from the pain and heartache. A culprit? Sino pa ba? Di ang mga male leads story na yun.
Ikaw ba naman tong pagkatapos na may mangyari sa kanila? Pagkatapos na malaman nitong birhen siya, aba kinabukasan ay naglaho na. Oh, edi san pinulot ang ate mo, Bel? Nasa ganun siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang doorbell. Video doorbell yun. Kaya lang, nang silipin niya kung sino yung taong nasa labas, ay hindi naman nagpakita. Hindi ko bubuksan to nang hindi ko alam kung sino yung taong nariyan. Deliver po, madam, to Miss Belle Marie, galing sa R&R Paper Pages. Tugon ng tao na nasa kabila ng kanyang pintuan. Ay, binuksan niya ang pintuan. Tinutukoy naman ng taong yun ang publishing house kung saan siya regular na nagsusulat. Alright, wait for a second. Ngunit nagtaka si Belle nang ang bumungad sa kanya ay isang malaking bouquet ng rosas. Iba't iba ang kulay nun. Higante, life size. Feeling niya mga 4 feet. Nakaipit sa mga makukulay na rosas ang libro niyang may pamagat na The Boy Next Door. Dinunggol ng kaba. Yata ang dibdib niya. Paano wala namang release na physical book ng The Boy Next Door? Nasa mga platforms lang yun dahil sabi ng R&R Pages at saka pa sila maglalabas ng copies pag nakaon na raw sa krisis na kinakaharap ng company. Kanino po galing to? Tanong niya sa delivery man habang pinapasok na nito ang bulaklak. Check niyo po sa letter. Oo nga naman, pwede naman niyang... Teka, asan ang letter? Books lang ang naroon. Kuya! Hindi na pala niya dapat hanapin ang letter. Nang lingunin niya kasi ang delivery man, bumungad na sa kanya ang may sala ng bulaklak na yon. The Boy? Next Door? Yap, ako nga, Belle. Nakangiting ibinuka nito ang mga braso sa kanya. Kaagad naman na tinakbo ni Belle ang kaunting pagitan nila para lamang ito'y mabatukan. Ouch! Daing nito at himas ang nasaktan na noo. Dapat nabanggitin yata niya sa sarili na ang expensive nitong daing ay namimiss niya rin. Dapat lang yan sa'yo. Iniwan mo ko pagkatapos ng gabing yun, no? Nanliliit na mga mata na asik niya rito. Belle, kung matatandaan mo ng gabing yung inintog mo ko sa bedside table mo while reaching your... Hindi niya na pinatapos ang sinasabi na to. Tumingkayad siya at tinakpan ng bibig na to. Bunganga mo, may bata rito. Pagkasabi niya nga kay The Boy nun, ay siyang labas ng isang batang babae na nakaterno pajama at may yakap na stuffed toy. Ma'am, may bisita po ba tayo? Girlie, come here. Meet your daddy, baby. Aniya sa kanyang anak. Ang daddy naman nito ay hayon, namumuo na ang luha, speechless. Yun yata ang pinakamagandang tagpo na napagmasdan ni Belle sa buong buhay niya. Ang magkayakap niyang mag-ama na ngayon lamang nagkita't nagkakilala. Bakit hindi ko to alam, Belle? Mangiyak-ngiyak to pero nakuha pang itanong sa kanya habang karga at mahigpit na yakap nito ang anak nilang si Girlie. Aba, mali ko sa'yo, no? Hindi ko naman tinatago ang batang yan at mana yan sa'yo. At ribida't lagi ako inaaway. Mommy, that's not true. Nagkatawanan silang dalawa dahil obvious naman na hayon. Hindi lang ang mukha nito ang patunay. Nakikita na rin kasi nito ang sariling ugali sa anak nila. Inuntog mo ko sa bedside table tapos yun na. Nagbalik na yung alaala ko. Pagpapatuloy ni Zion Ramirez sa naudlot na pagsasalita kanina. Oo, ngayon na may naaalala na to, nalaman niyang ito pala si Zion Ramirez na CEO ng R&R Paper Pages. Nang magbalik daw yung alaala nito, ay agad nitong inasikaso ang lahat. Kinailangan daw nitong mga ibang bansa upang magtago dahil tama ang hinala niya na may nagtangkas sa buhay nito. At oo, kaya pala inabutan niya itong nakahandusay sa pinto ng bahay niya noon ay nahulog to sa sasakyan ng mga masasamang loob. Nalaman niya rin na ang pagkaka-reject sa mga MS niya noon ay may kinalaman sa pagkamkam ng kakambal pala nito na hindi na ipakilala kahit kailan sa madla. Yun pala ang istorya sa likod ng pangalan ng R&R Pages. Anyway, sabi nga nito ay mahabang kwento. Marami pang araw para sa kwentuhan. Kaya nga nauwi ang muli nilang pagkikitang dalawa sa kama kaagad. Napahagigik siya sa naglaro sa isipan niya, out of the blue. Why? Anong tinatawa-tawa mo? Tanong na to. Malambing na kinakagat-kagat ang ilong niya habang nakasindig siya sa dibdib na to. Wala, naalala ko lang yung itsura mo noong mauntog ka. Oo, nakakatawa naman talaga yun. 3 taon na yung nakalipas, ngunit ganun ka pa rin pala kalikot pag inaabot mo yung pagsabog ng mga bituin sa langit. Pagbibiro na to, pabirong hinampas na naman to sa dibdib. Bad, kaya pala naniguro ka ngayon ha, inilayo mo yung mga mesa. Halakhak ang sumunod na pinakawalan na to. Maiba ko, sure na ba na safe ka na? Ayaw naman niyang hindi nito masiguro ang kaligtasan, kaya naman niya maghintay. May aaminin ako sa'yo, noong ora mismo na makalala ko,
Alam ko nang isa ka sa mga writers ng pub house. Scam, sa dami namin, ako'y tigilan mo ah. Nakaingos niyang wika. No steer, you know how? Noon kasing nagkalikot ako sa drawer ni Dad, nahulog sa bungkus ng papel ang resume mo. Wala sa loob na binulsa ko naman dahil palihim lang akong pumasok sa office ni Dad at dumating siya that time. So sinasabi mo ba sa akin ngayon na hindi mo na nakalimutan yung mukha ko maganda pagkatapos noon? Nope. Pinitik niya ang ilong na to. Salbahe. Doon kita nakilala. Nitataka ko nung nakadakilos ko sa loob ng kotse. Lumilitaw yung mukha mo. Kada tatangkain kong alisin doon yung resume mo, nakakalimutan ko hanggang sa hinayaan ko na lamang. Nagulat nga ako na inpalaka ko yung way ng destiny para ipakilala sa akin na mapapangasawa ko. Isang singsing ang hindi na namalay ni Belle kung saan o paano nadukot na to. Ang biglaan na lamang nitong sinuot sa kanyang daliri. Oo, habang magkayakap sila ay nagpropose ito. Mahal kita, Belle. Minamahal na pala kita nung napakakulit mo pero inaalagaan mo naman ako. Mahal din naman kita. Halata naman eh. Pareho silang walang mga saplot, parehong tumatawa, parehong nagkaisa na pagsaluhan nila ulit ang pagsasanib ng kanilang mga katawan sa gabing yun dahil wala naman ibang selebrasyon na nararapat para sa dalawang puso na pinagtagpo ng tadhana at pinaglandi. Naghintay ng 3 taon para sa kanilang nagsisimulang panibagong wakas.